Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Putting trust in God and His words was the surest defense against dangers in this world or hereafter. Every inspired word of God is pure and necessary. Sabi po sa Proverbs 30 verse 5. In God's inspired scriptures, every word is especially chosen for value. He has purified His inspired words very carefully, as silver purified 7 times in a refining fire until they are perfectly pure. Ayon po sa Psalms 12 verse 6. And God promised to bless and protect any person that trusts Him and His words. David expressed the sense of these proverbs with these words. Sa Psalm 62 verse 5, ganito po ang sinasabi, my soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Verse 6, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Kaya kinakanta-kanta po natin yan, di ba, sa congregation. Jesus is my Savior. I shall not be moved. Ayon po yan sa Psalms chapter 18, verse 30. So, let me ask you this question this morning. How do you trust God? Paano mo pinagtitiwalaan ng Diyos? And how can you really say you are trusting God? Paano nga ba natin masasabi na ang isang tao ay nananampalataya sa Diyos? Kasi halos naman lahat nagsasabi, naniniwala sa Diyos eh. Oho. Kahit nga yung mga atheists eh, sabi nila hindi sila naniniwala sa Diyos, pero pag nagulat sila, sasabihin nila, Diyos ko. So, paano natin madidistinguish? Sino talaga yung mga nagtitiwala sa ating Diyos? Sila po yung mga ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi sa kung ano lamang kanilang idea, anong meron ba ang Diyos o sino ba ang Diyos. Kung hindi ang kanilang pagtitiwala ay nakabatay po sa salita ng Diyos. By believing what God has revealed concerning Himself in His written words, that is what we can say real and genuine faith. The purest trust in God is your trust of His words that affect your everyday life. It is easy to speak of trusting God as a fair being, but the truest test of your faith is your willingness to alter your life now and trust Him for eternal life to come. Diyan po unang masusubok ang ating pong pagtitiwalang totoo sa Diyos. Kung handa mong baguhin ang iyong buhay, talikuran ang iyong nakaraan, at hayaan mong ang iyong pananampalataya ay sumalig lamang sa Diyos, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay, ay magtitiwala ka para sa iyong kaluluwa sa Kanya. If you trust His words about this life and the next, He will be a protecting shield to you. That's what He promised. What is a shield? Kasi ang sabi, sa mga nagtitiwala sa Panginoon, He is a shield to them that put their trust in Him. What is a shield? A shield is an instrument of war. It is one of the most formidable defense against the attack of the enemies. We are influenced by both the world we see and the unseen spiritual world. Scripture makes it clear that all power belongs to God. And yet, we have enemies on every side under the influence of Satan and all his demons and forces of darkness. They are out against the things of God and everything that God is for. That is why we are at war.
We wrestle not with flesh and blood, but against principalities, against spiritual wickedness in high places. Kaya po, meron tayong unseen enemies. Sabi nila, ang coronavirus daw ay unseen enemy. Pero bago pa po ang coronavirus, marami na po tayong unseen enemy. At yan po ang mga kalaban ng Diyos na walang iba kung hindi si Satan, the devil, and his angels. Oho. And they are out to kill and to steal and to destroy God's people and everyone na ang buhay ay may halaga. Gusto nilang paslangin. So, Scripture makes it clear that we are in this spiritual warfare. Pero dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong mag-alala? Dapat ba tayong magkaroon ng negatibong pagtingin sa buhay dahil baka tayo ay maaring mapahamak? Sabi po ni David in Psalm 62 verse 11, God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. So kung tayo po ay nasa panig ng Diyos, wag ho tayong matakot, wag ho tayong mag-alala, wag ho tayong panghinaan ng kalooban. Dahil sa Diyos ang kapangyarihan ay nasa sa Kanya. Here again, relationship is extremely important. He is a shield to those who trust in Him. He is our defense and our salvation. It makes sense to expect help from Him rather than from something or someone else. Our hope is in God, and we do well to wait silently for Him to act on our behalf. Today, ask yourself, do I realize a spiritual battle is raging around me? Am I trusting God to be my shield? You see, a broken shield cannot protect you. Oho, sa digmaan, kapag yung shield mo nabasag na, hindi ka na yan kayang ipagtanggol. Parang napanood ko yan sa endgame ng Avengers, di ba? Nung ang shield ni Captain America nagkadurog-durog, nabasag na, wala na siyang magawa, hindi na niya malabanan yung kanyang kalaban kasi wasak na yung shield niya. Napakalaking bagay ng shield sa isang mandirigma. Opo, yan po ay hindi lamang para magtagumpay, kung hindi para po maging proteksyon. So, we are warned to take heed if we think we stand, lest we fall. How can we do that? We must shield ourselves in the pure Word of God. It is called the shield of faith in the New Testament. The reason for defeated Christians is that we get our defenses from the wrong places. When you know God is your shield, there is nothing that this world can throw your way that you cannot overcome. What kind of shield is our God? Ano bang klaseng kalasag ang Diyos sa kanyang mga mananampalataya? How is He spoken of as a shield in the Bible? Nakakatuwa po. As a shield of trust, He is our refuge for our salvation. He is our refuge for our salvation. Sabi po sa 2 Samuel 22 verse 3, the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation. Isa pong bagay ito na unang-unang dapat sinesettle natin sa ating buhay. Tayo po ba ay mayroon ng kaligtasan? Tayo pong lahat ay makasalanan at lahat po tayo ay hahatulan sa ating pagkakasala. Isang araw, darating po ang paghuhukom at lahat ng wala kay Kristo Jesus, lahat ng walang relasyon sa Panginoong Hesukristo, wala silang masisilungan sa galit ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nasa lahat ng mga makasalanan.
He is angry with the wicked every day. And one day, there will be a day of reckoning wherein God will judge everyone for their sins. Pero kung ikaw ay nagpakumbaba at kinilala mo ang iyong sarili na makasalanan sa ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay nagtiwala sa Kanya at nanampalataya sa Kanyang naging pagtubos sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ngayon ay meron ng maaasahan na masisilungan para sa iyong kaligtasan. He is our refuge for our salvation. He is our shield, pananggalang sa araw ng puot at paghatol ng Diyos. Hindi ka madadamay sa mga hahatulan. Kasi may refuge na ang iyong kaluluwa. May sanctuary na ang iyong kaluluwa for your salvation. Yun po ang sabi ni David. Naniniwala po si David that Jesus, the Messiah, is the refuge for our salvation. Kaya kung hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, huwag ang relihiyon mo ang gawin mong silungan. Huwag ang katuwiran mo ang gagawin mong silungan. Ang gawin mong silungan ng iyong kaluluwa ay ang Panginoong Hesukristo, ang Kanyang dugo. Oho, you must be under the blood. Sapagkat sabi ng Diyos, it is only by the shedding of blood that we can have remission of sins. Kaya po mga minamahal, sa umpisang-umpisa pa lamang, if you are really trusting God, if you are really making God your shield, then settle this once and for all, that you have put your faith only in Christ alone for your salvation. Not only that as a shield of trust, He is our refuge for our salvation, but He is also our rock for our strength. Our rock for our strength. Sabi po sa Psalm 62 verse 7, in God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Yung mga nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, meron din silang bato ng kanilang kalakasan. Bato ng kanilang kalakasan. Nakakatuwa, tayo po mga Pilipino, meron din tayong superhero. At ang isa sa mga superheroes ng ating pagiging mga Pilipino ay yung simbolo ng kababaihan na walang iba kung hindi si Darna. Diba? Pero saan kumukuha si Darna ng kanyang kapangyarihan? Diba? Sisigaw siya, ding! Ang bato! Yung bato ang nagbibigay Darna ng kanyang kapangyarihan. Ito po'y likhang isip lamang. Wala ho itong katotohanan. Kahit na saan kayo mamulot ng bato, kahit na yung batong napulot nyo, dalhin nyo pa doon sa kung saan bundok at dadasalan nyo, no? Yung iba sabi, parang agimat, no? Lulunukin. At dadasalan para magkaroon doon ng kapangyarihan. Wala ho yung katotohanan. Isa lamang ang bato na may kapangyarihan at magiging kapangyarihan ng iyong buhay. At yan ay walang iba o hindi ang ating Panginoong Jesus. He is the rock of our strength. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya nga ang sabi niya, when I am weak, then am I strong. Bakit? Because He is putting His trust in the rock of our strength, our Lord Jesus Christ, as a shield. Not only that God is our refuge for our salvation, but He is also our rock for our strength. Pangatlo, mga minamahal, He is also our rejoicing for our sorrows. What kind of shield is our God when we put our trust in Him? Anong klaseng pananggalang itong ating Panginoong Diyos? Siya po ay rock of our salvation. Siya po ay refuge for our salvation. Siya po ay rock for our strength. At siya po ay rejoicing for our sorrows. Tingnan po ninyo ang sabi sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him,
and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced, and with my song will I praise Him. Alam niyo mga minamahal, yung mga mandirigma noon, yung kanilang shield ang kanilang nagiging kaligtasan. Yung kanilang shield ang kanilang nagiging kalakasan. At yung kanilang ring shield ang kanilang nagiging katuwaan. Kapag yung shield nila ay walang kwenta, nahihintakutan silang lumaban. Lalo na pag nakita nila yung shield ng kalaban ay mas matibay. Alam niyo po ba, nabasa ko po, during the time of David, si David ay nagpagawa ng napakaraming golden shield. Yung kanilang kalasag, kaya pala nung panahon ni David, walang manalo sa kanila. Siyempre, God is their shield. But also, yung kanila talagang ginagamit na shield, gawa sa ginto. Opo, gawa sa ginto. Napakatibay ng kanilang ginagamit na shield. Kaya po, sa buhay natin na ito, napaka-importante na ang shield natin ay yung maaasahan at talagang masasandigan natin. Di ba? Siyempre naman, kahit naman sa pagpapagawa ng bahay, pag yung naipagawa mong bahay hindi matibay, masaya ka ba? Di ba hindi? Kapag yung sabihin natin, yung sasakyang nabili mo, sira ka agad, masaya ka ba? Di ba hindi? Kahit saan po nating dalhin sa buhay na ito, ang kasiyahan natin nakasalalay sa tibay ng ating mga inaasahan. Kaya kung ang Diyos ang iyong inaasahan, mas magbibigay siya ng kaligayahan at katuwaan sa iyo. Sapagkat sa mga sandali ng kalungkutan, sa mga sandali na ang pagsubok ay darating sa iyong buhay, kanino at saan ka papupunta para ikaw ay magkaroon ng comfort? Ang sabi po, ang Diyos natin, He is our shield and our rejoicing. Siya po ang ating rejoicing for our sorrows. Oh, Jesus is the rock in a dreary land. Diba? Oh, Jesus is the rock in a weary land. Weary land pala, hindi dreary. A weary land, a weary land. Anong ibig sabihin ng weary? Pagod na. Pagod na. Sino ba sa atin ang hindi nakaka-experience ng ganyan? Yung sa digmaan, di ba? Kaya nga yung pinost ko sa Facebook ko, yung The Warrior is a Child. Di ba? Kahit na ang galing niyang mandirigma, napapagod din siya kagaya ng isang bata. Nakakaramdam din siya ng lungkot, nakakaramdam din siya na parang gusto niya meron siyang mapaglalambingan, parang gusto niya meron siyang malalapitan, makapagbibigay aliw sa kanya. Di ba ganyan ang bata? Lagi naghahanap ng pwedeng lambingan, ng pwedeng yakapin, pwedeng sabihan ng kanyang kalungkutan. Lalo na pagka siya ay nahihintakutan, siya ay nagtatago sa ilalim ng kanyang yakap ng kanyang nanay o tatay. Ang Diyos po natin ay isang maaasahang tanggulan at masisilungan. Lalo na sa oras na kailangan mong iyayakap sa iyo, may magko-comfort sa iyo. He is the God of all comfort, sabi ng Bible. Kahit anong klaseng kalungkutan meron ka, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kaaliwan. So make Him your shield of trust, not only for our salvation. He will be your refuge. For our strength, He will be your rock. And for our sorrow, He will be your rejoicing. Pang-apat po, what kind of shield of trust is our God? He is our reliance for our supply. He is our reliance for our supply. Napakahalaga po nito sa mga mandirigma. Kasi when they are out sa pakikipaglaban, kailangan po yung reinforcement, kailangan po yung supply dumarating. Kapag ka hindi dumating yung supply, ay, talo na kayo sa laban. Kaya nga isang division ng military, yung tinatawag na supply and ammunition.
Department. Oho. At isa sa mga opisyal na nangangalaga niyan, yung tinatawag na Supply and Ammunition Officer. Pagka nawala yung supply, di ba yan ang nirereklamo ng mga sundalong nagre-rebelde na lumalaban sa Mindanao? Hindi raw dumarating sa kanila yung supply, yung kanilang combat shoes sira na, yung kanilang mga pagkain panis na, at yung mga bala na kanilang kailangan wala. Paano nga naman ikaw makikipaglaban? Sabi nga po, who goeth to battle at his own expense? Kailangan may supply. Kaya nga paalala sa inyo, mga mananampalataya sa simbahan, yung inyong pastor nakikipagbaka, nakikipaglaban. Huwag nyo siyang hayaang lumaban ng walang supply. Gusto nating i-provide ng Diyos yung ating pangangailangan. Eh paano naman yung inyong lingkod ng Diyos? Sino magsusupply? Oh, di ba dapat tayong mga miyembro ng simbahan, pangalagaan natin ang ating pastor. Huwag niyong kalimutan, may pangangailangan din sila. Pero kung gusto nyo, sabihin mo siguro, di bahala ang Diyos sa kanila. O sige, okay din. Bahala ang Diyos sa amin. Pero tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, kung gusto mo na i-provide ng Diyos ang pangangailangan mo, ay di unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang sinabi sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs. Sino nagsasabi nun? Si Apostle Paul. At yun ay ipinangako niya hindi sa lahat ng Kristiyano. Bago nyo mabasa ng mali yung Philippians 4:19. Yung Philippians 4:19 po na unlimited supply ng Panginoon, hindi para sa lahat ng Kristiyano, kundi para dun sa mga Kristiyano na hindi pinababayaan ang lingkod ng Diyos. Kung hindi sa mga Kristiyano lamang na merong malasakit sa manggagawa ng Diyos. Tayo po ba? Paano natin makiklaim ang Diyos bilang shield that will be our reliance for our supply? Tingnan po ninyo ang sabi ni David in Psalms 84 verse 11, the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Di ba? Supply yan, di ba? Supply yan. Grace, supply yan. Grace, the Lord will give grace. No good thing will He withhold from them. Wala raw mabuting bagay na ipagkakait ang Diyos sa kanila na nagtitiwala sa kanyang biyaya. Pero, kailangan lumalakad silang matuwid. They must walk uprightly. Paano mo sasabing lumalakad ka ng matuwid kung pinababayaan mo ang gawain ng Diyos? Paano mo masasabing lumalakad ka ng matuwid kung pinababayaan mo ang lingkod ng Diyos? Yun na nga lang ang pinakamadaling magagawa natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Yung sumuporta tayo at hindi tayo magpabaya sa mga naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod din naman ako sa Panginoon, pastora. Okay, kung talaga naglilingkod ka sa Panginoon, di samahan mo yung pastor mo sa paglilingkod. Suportahan mo yung pastor mo sa paglilingkod. Di ba? Yun ang sabi ng Bible God will take care of you if you will take care my servant. So, He is our reliance for our supply. Makakaasa po tayo. Tingnan po ninyo yung widow woman. Diba? Wala na siyang makain. Siya at ang kanyang anak. Magluluto na lamang siya ng kakainin nila nung gabi na yon at mamamatay na sila kinabukasan. Kasi wala na silang pagkain Wala na silang panluto. Walang langis. Dumating si Elijah. Ano sabi ni Elijah? Unahin mo ko. At ang pangako ng Diyos, hindi mauubos ang langis. Hindi mauubos ang flour. May kakainin kayo hanggat kailangan nyo. O diba? Totoo naman Hindi nag-run out yung kanilang supply.
God provided for that widow woman. Bakit? Because He took good care of the man of God. That's how simple it is. That's how simple it is. Yung Galatians 6:9 po, yung be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reapeth. Pag-aralan nyo mabuti ang context. Ang context po niyan ay ito. He that is taught in the word, communicate unto him that teacheth in all good things. Kanino kayo maghahasik? Kung kani-kanino? Hindi. Doon sa nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. Doon sa nag-share sa inyo ng Word of God. Sila na ginagamit ng Diyos para kayo ay mapagpala sa kanyang salita. Doon po ang hasik at doon po kayo mag-aani ng pagpapala sa Panginoon. He is our reliance for our supply. Magtiwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag inuna mo ang kanyang gawain at ang kanyang manggagawa. And last, He is our reward for our steadfastness. He is our reward for our steadfastness. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 1, talking about Abraham. Sabi po, after these things, verse 1, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. So ito pong lahat ng puntos na ibinibigay ko sa inyo has something to do with that title given to God as a shield of trust. As a shield of trust, God is our refuge for our salvation. As a shield of trust, God is our rock for our strength. As a shield of trust, God is our rejoicing for our sorrows. As a shield of trust, God is our reliance for our supply. As a shield of trust, God is our reward for our steadfastness. Anong ibig sabihin, our reward for our steadfastness? Alam nyo mga minamahal, ang Diyos po natin ay hindi liko. Sabi sa Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward the saints, in that you have ministered. Mga minamahal, ang Diyos po natin hindi lingid sa Kanya at hindi nakakawala sa Kanyang pansin yung bawat mabuting ginagawa natin para sa Kanyang gawain at sa Kanyang manggagawa. Sabi nga, even a cup of cold water na ibibigay mo sa Kanyang lingkod, hindi sasalang, hindi niya gagantimpalaan. Tubig na malamig lang ha, may gantimpala na. Eh di lalo na itong higit pa sa tubig na malamig. Diba? Ang Diyos po natin ay mapaggantimpalang Diyos. Sabi po niya sa Hebrews chapter 11, di ba? Verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Kailangan yung pananampalataya para matuwa ang Diyos sa atin. But how are we going to please God? We have to exercise our faith. We have to put His kingdom first. And all those who are serving in the kingdom, primarily, yung lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo. At anong sabi sa Hebrews 11:6? Kapag ka ikaw ay talagang sa pananampalataya, ay sumuporta sa kanyang kaharian, sa kanyang gawain. Ano sabi? But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. You see, the same word, seek. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. He is the rewarder of them that diligently seek Him. Alam nyo, nung panahon ng mga propeta, paano nila hinahanap ang Diyos? Hinahanap nila yung men of God. Sapagkat kapag ka natagpuan nila yung men of God, alam nila they will be able to hear from God. Sa panahon po natin ngayon, wala na. Binabaliwala na natin. Iniisip natin, lahat na tayo pwede
na magpabaya sa kanyang lingkod. Wala na. Sino ba yung mga yan? Sabi ng Panginoon, di ba? Pray ye the Lord of the harvest, that He will send forth more laborers into the harvest. Ibig sabihin, kakaunti na nga. Nito lang nakaraan, itong buwan na ito, di ba? 4 na lingkod ng Diyos ang nawala. Hindi ho dumadami, nababawasan. Kaya patuloy ang aming panawagan, patuloy ang aming panalangin na sana ikaw kabataan, kung ikaw ay gusto mong ang buhay mo magamit ng Diyos, bakit hindi mo ibigay para sa kanyang gawain? Huwag ka na mangarap at mag-ambisyon ng mga matataas na bagay sa buhay. Masigit na kailangan ng Diyos ang mga kagaya mo para magsuko ng buhay at magpagamit sa Panginoon. Paano naman yung aking pangarap? Paano naman yung aking kabuhayan? Nakikita ko yung mga pastor, kawawang-kawawa ang buhay. Hindi naman. Sapagkat ang Diyos naman hindi nagpapabaya sa amin. Sabi nga ni David, I have been young and now am old, and I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Diba? Hindi. May mga dumadaan sa pagsubok at lahat ay dumadaan sa pagsubok. Lahat ay dumadaan sa paghihirap. Pero may gantimpala ang Diyos. At may pagpapala sa ministry ng Panginoon. Kaya ikaw kabataan, bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Oo, paggamit ka sa Kanya, lalo na ikaw, young man. Baka ikaw ay magiging isang mangangaral. Baka ikaw ay isang magiging pastor. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Baka may panawagan siya sa iyo. Huwag mong sayangin ang buhay mo kung ikaw ay tinatawag ng Diyos. Sapagkat lahat ng itong sinabi ko ay totoo. Lalo't lalo na pagdating sa paggantimpala. Ang gantimpala nga, hindi lang dito sa lupa Ang gantimpala hanggang doon sa langit. When God will reward each and every one of us according as our work shall be. Diba? Sabi ng Bible, the Lord, sabi po sa Revelation, behold, He cometh, and His reward is with Him, to give to every man according as his work shall be. Pero alam nyo, lahat ng gantimpala na yan, baliwala yan. Sapagkat lahat yan, ilalagak lang natin sa paanan ni Jesus. Sapagkat walang ibang pinakamagandang gantimpala, mga minamahal, na makakamit natin sa paglilingkod sa Kanya, kung hindi mismong Siya ang ating Panginoon. Siya, He is our reward. Kagaya na sinabi niya kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, behold, I am thy shield. Fear not, I am thy shield, and thy exceeding great reward. Wala nang pinakamaganda, di ba? Parang ganito yan Kapag ka yung iyong tatay, na miss mo na dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, OFW. Kung talagang mahal mo ang tatay mo, pag darating siya, hindi yung dala niyang pasalubong, hindi yung dala niyang mamahaling mga binili niya para sa iyo, ang pinananabikan mo, kung hindi siya lamang, sapat na umuwi siya at mapapayakap ka sa iyong ama at matutuwa ka na siya'y nakabalik sa inyong pamilya. Yan ay sa lahat ng ating loved ones, di ba? It is not the gift, but the giver who is much more important. And our reward is not sa mga material na bagay masusukat, kung hindi sa Panginoong Jesus mismo. How we can be close to Him and how He can be really present sa ating buhay. Wala na sa akin sa buhay na ito, wala nang pinakamagandang gantimpala pa ang Diyos kung hindi yung madama ko talaga sa aking buhay ang Kanyang presensya sa araw-araw. Sabi niya kay Abraham, fear not, for I am thy exceeding great reward. I am thy shield and thy exceeding great reward. So mga minamahal, sa umagang ito, let us put our trust in the Lord. Hayaan natin na siya ang ating maging shield. Siya ang ating maging salvation. Siya ang ating maging strength. Siya ang ating maging supply. Siya ang ating maging reward. At naniniwala po ako mga minamahal, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa tayo po ay magtitiwala
sa Kanya sa araw-araw. God bless. Have a great God day.